You don't start with planting of trees. Dapat magtanim ka muna ng pagmamahal para sa puno, para sa kalikasan. Kasi pag mahal mo na ang kalikasan, aalagaan mo yung puno. Expose nyo lahat ng mga estudyante. Ikot lang kayo sa kalikasan. Imposible hindi nyo mamamahal. My name is Toto Malvar. I'm the chairman of MPNR Foundation. I went to the mountains of the Sierra Madre more than 30 years ago. It was a calling that I could not resist. Dito sa bundok, walang titulo because this is protected area. Pero merong mga rights na tinatawag. So I acquired the rights to this area sometime 1994, ganyan, 1995, hindi ko na masyado matandaan. Tapos tanim lang ako ng tanim. I can say it's at the center of the Upper Marikina watershed. Maraming river systems dito sa Upper Marikina watershed. Pero lahat sila nagpupunta sa Mount Puro. Bago sila pumunta sa Wawa Dam, Wawa River, tapos pupunta sa Marikina River. Dito sila nagkikita-kita. So kailangan alagaan ito. Upper Marikina watershed is 26,000 hectares. Yun ang drum. 26,000 hectares. Tapos, pupunta yan sa baba. Ang Marikina is only 2,000 hectares. So, isipin mo yung 26,000, pupunta sa 2,000, baba talaga yan. Babain yan San Mateo, Montalban, Cainta, Marikina, lahat yan. So, kailangan ayusin yung pagtatanim dito para yung release of water ng watershed, dahan-dahan. Sa kalikasan, ang dami mong matututunan. Basta paandarin mo lang ang utak mo at tanungin mo, bakit ganito? Tingnan mo yung puno, ba't ganyan ang korte? Wala kang makikitang 2 punong eksaktong-eksakto, parang tao yan. Hinahanap parati nila ang araw. Hinahanap parati nila ang tubig. Gusto mong sumaya? Gayahin mo yung puno. Hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang tubig. So nakita ko kung saan talaga nanggagaling ang saya. Sa Diyos, sa kalikasan, sa kapwa-tao. Before 1990s, late 1980s, nasa itaas ako ng bundok. Nakatingin ako sa malayo. Parang narinig ko ang Diyos, sabi niya, pangarap, pag-asa kasama. Binibigay niya ako ng pangarap para pagandahin ang kalikasan dito sa Sierra Madre. Alam na tayo, forest hike. At aakyat ka na sa forest hanggang doon sa peak na tinatawag namin Malvar Peak. Isa yon. Tapos meron din kami river walk. Habang naglalakad kayo, tawanan kayo ng tawanan dyan. Yun. Tapos meron din kami nature playscape. Saan pwede maglaro yung mga bata. Meron din na traditional na swimming pool. Or maglakad-lakad siya, maghanap ka lang ng mga langgam. Pero pagod doon, nung grade 6 ako kasi, nagkaroon yung Typhoon Lucille. Bumaha talaga ang Manila doon at ang daming namatay. Sabi ng nanay ko, anak, pagtanda mo, magtanim ka ng puno dyan sa Sierra Madre para hindi na nagbabaha, hindi na maraming mamamatay. Pero yung sinabi niya sa akin, pumasok sa kaliwang tenga ko, lumabas sa kanang tenga ko. But 1990s, naalala ko yung, and I had this passion, gusto ko talaga magtanim ng puno. So, niyaya ko yung asawa ko, ayaw niya. So ako yung nagpunta dito. Binibisita lang niya ako dito once or twice a year. Pumupunta ako dito mga siguro 2 nights in a week. Kasi kailangan ko pa rin magtrabaho at 7 yung anak ko, lahat nag-aaral. I heard him say, do not be afraid. I will be with you till the end of time. Binenta ko yung aking negosyo. I was in poultry, piggery, konting rice mill. Binenta ko yon para may pera ako pagpunta sa bundok.
Pagpunta ko sa bundok, tanim ako ng tanim, tanim ako ng tanim. Ang asawa ko talaga at that time, galit na galit sa akin. Ang word niya na hindi ko talaga malimutan, sabi niya sa akin, bakit mo tinatapon ang pera ng mga anak mo? Ang sakit. Pero sinagot ko siya, tandaan mo mahal, hindi ito pera ng mga anak mo. Pera ito ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, gamitin mo ito at magtanim ka ng puno. And I am at peace. So I think I'm on the right track. Pero hindi pa rin kami nagkakaintindihan ng asawa ko. Pati mga kaibigan ko, sinasabi sa akin, nasisira na ba ulo mo, Malmar? Dami mong anak, mag-aaral yan, pupunta ka sa bundok. Paano ka kikita sa bundok? Wala naman talagang kita sa bundok, puro gastos. Tanim ka ng tanim. Sweldo ka ng sweldo sa mga tao nagtatanim. Dumaan ka man sa daming challenges, pero kapit lang. Dasal lang. At mapayapa ang aming kalooban. Grabe, dinaanan namin dito. Pagdating ko dito, unang naming problema, mga tao mismo. So yung mga tao, takot na takot sa amin, na baka kamkamin ko yung lupa nila. Sinusunog yung mga tanim namin, o kung isa puputulin yung kahoy, gagawin huli. After that, isa naman kalaban namin, NPA. Napagkamalan akong general. Kasi biski saan ako magpunta para magtanim, naglalagay ako ng Philippine flag. Kasi sabi ko, mahal ko Pilipinas, kaya gusto ko itayo yung Philippine flag. So, inatake kami, no? O, nasolve naman namin yun. Nakipag-usap kami, wala naman problema. Sunod namin kalaman, military naman. Napagkamala kami MPA, sympathizer. Pagkatapos, ang kalaban namin, DNR. Magpo-provide kami ng housing for dumagats. Demanda kami, illegal logging. Lahat talaga. Pero, kapit lang. Never put hate in your heart. Dapat parati meron kang pagmamahal. Kahit galit sa'yo, mahalin mo. Gano'n naman talaga ang buhay. Tapos bandang dulo, magmamahalan lahat. Gano'n tingin ko. My first Holy Communion. Yun, hindi ko malilimutan. At alam ko yung aking kinakanta. Oh Lord, I am not worthy that thou should come to me. Tulo talaga yung luha ko. That was 1957. Yun ang first encounter ko sa Diyos. Hindi ko malilimutan si Kaimo. Yun yung kaibigan ko nagpatira sa akin sa kanyang bahay. Tinanong niya sa akin, ano ho ang ginagawa niyo rito? Ba't kayo nagtatanim ng mga puno? Bakit ang tinatanim niyo hindi yung taga rito? Tignan niyo yung mga puno tinatanim niyo. Hindi dinadapuan ng ibon. Hindi nilalapitan ng bulate. Yung mga dahon hindi basta-basta nabubulok. Hindi nakakabuti sa kalikasan yan. Para lang yan sa bayan. Para malaman nyo kung anong itatanim nyo, pumunta kayo at obserbahan nyo yung mga gubat na talagang Diyos ang nagtanim, hindi tao. Kasi ang Diyos hindi nagkakamali. Huwag lang ho kayo masyado nagmamadali. Magtanim kayo sa matataas na lugar. Pagdating ng hangin, pagdating ng ibon, ikakalat niya lahat ng mga tanim. Meron lang akong isang kaibigan na dumating dito. Basta na lang bigay sa akin ng malaking pera. Sabi niya, hindi kita masamahan dyan sa bundok kasi sa Amerika ako. You don't have to give me any report. Magkakilala tayo from school. Alam kung gagawin mo yun tama. Ito yung pera. Pero ubos din yun. Siyempre. So, tira. Maraming may dadating dyan. May retreats dito. May yoga. May wedding. May yung mga anniversary. Sari-sari. Youth camp. December 1999
yung dumating ang kuryente dito. Sabi ko sa asawa ko, may kuryente na. No? Samahan mo na ako sa bundok. Tapos sinamahan niya ako. Yan, isang kwarto lang dyan maliit. Doon kami. Tapos dahan. Ayos naman. So, dyan nag-umpisa. Ngayon, tuwa ako, may simbahan na kami ngayon dito. Pero lahat ito mga nagawa namin dito, hindi amin yan. Sa Diyos yan. Siyang arkitekto nito. Kami lang ang mga piyon. Oo. Bringing back the beauty of nature through community transformation. This time, spiritual naman. Mahirap maintindihan yung community transformation if the basic needs are not met. Marami na naman nagawa. Pero we have to do more, especially after the pandemic. Kung pakiusap po sa Diyos, sana makita ko pa yun. Itong puno na tinatanim, mga 3 taon yan. Community transformation, siguro mga 3 taon. Pero ako, we just do what we can. God just expects us to be faithful, not necessarily successful.